Hello everyone! So, more than po, no, natapos na po yung ating Bible reading sa Facebook Live po sa Jeremy Salcedo po tayo. And ang binasa po natin ngayon is Psalms chapter 21 hanggang chapter 30. Yan, so 10 chapter po. But I will gonna share my takeaway po o yung, of course, Rhema word, no? Mga familiar word of God, pero talagang pag binasa mo, no, marerefresh ka talaga. So yung Psalms chapter 23 po, sabi niya dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, at iniakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatagutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. So, dun po, no, sa Psalms chapter 23, verse 1 to 4, nakita po natin na pinangangalandakan niya na si Yahweh ang kanyang pastol at kailanman hindi tayo mag-uulang. So, if God will guide us every day, na siya yung magiging pastol po natin, hindi tayo magkukulang. At kasama po yung pagdidisiplina kasi sabi niya, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay. So, if you want to have a guidance, no, guidance that can help us, no, na magkaroon ng tamang makapunta sa tamang landas at makaraan sa tamang lakaran, no, ay kailangan po natin talagang i-allow si Lord na i-guide po tayo. Pero makikita po natin doon sa first to third verse po, first and second, third verse po, no, makikita po natin, no, dinidescribe niya kung sino si Lord sa buhay niya. Pero pagdating ng 4 po, no, kinausap niya si Lord. Ibig sabihin, direct na po siyang nagsalita kay Lord. Sabi niya, dumaan man ako sa madilim na libis na kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. So, makikita po natin na si David talaga ay may malalim na relationship kay Lord. So, that is one of a key, no, for a successful life. No, kailangan talaga meron tayong personal na pagkalalim, no, o malalim na relasyon sa Panginoon. So that's it for our takeaway, and I hope po na maisulat po natin. Again po, if you have your own Bible reading or devotional time, I encourage you po to have your devotional notebook. God bless po, and again po, reminder and also announcement na tuloy-tuloy ko lang pong tinatapos yung ating book na The Great Awakening Inside. So you can also follow me and also abangan nyo po kung kailan ko ilo-launch yung book. God bless you po!